Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Si D'Angelo Russell ay binaliwala ang kanyang player option at hindi pumasok sa free agency upang manatili sa Lakers. Ang team na pilit siyang tinitrade at ito ay sa dahilan na wala nga gaano market para sa kanya lalo na sa Western Conference teams dahil si D'Lo nga isang very gifted offensive player. Subalit halos nagmumukhang orange cone ito pagdating sa depensa na madaling nalulusutan ng mga solid guard sa liga. Kaya naman kapag hindi nag-improve ang kanyang depensa ay malamang trade ang kanyang bagsak sa trade deadline dahil expiring na nga ang kanyang kontrata sa sunod na off-season. Isang realistic trade target ng Lakers ay si Darius Garland, the very solid 3-point shooter at playmaker. Subalit ang problema nga ay ang kanyang depensa din. Maliit nga si Garland at madaling postehan ng mga guards sa tulad nila Jamal Murray, McCollum, Doncic o kung sino pang mga guards sa West na posibleng makaharap ng Lakers sa playoffs. Matchup problem nga si Darius Garland. Posibleng mas magaling siya na playmaker kaysa kay D'Lo. Subalit sa mga madalas nga manood ng game ng Lakers, we all know na si LeBron ang point guard nila. Siya nga nagpapatakbo ng opensa ng team. Kahit na gaano kagaling na playmaker ang nasa Lakers, ang ending ito ay posibleng malagay lang siya sa corner tulad ni Russell Westbrook, Dinwiddie o kung sino pa man. So halos wala din nga gaanong pinagkaiba kung ititrade nila si D'Lo at iba pang assets para kay Darius Garland. Ang kailangan nga ng Lakers bukod sa isang legit center upang makabalik si AD at LeBron sa pagiging forwards pagdating sa depensa ay isang point guard at 3-and-D player. Mala Derrick White o Lonzo Ball tuwing healthy ito dahil kaya nilang maging spot-up shooter but at the same time ay itao ang mga magagaling na guards tuwing playoffs. Ayon nga sa Bleacher Report ay si Darius Garland ang realistic trade target ng Lakers. Ganun pa man mukhang wala din itong magiging significant impact kung siya ang kapalit ni D'Lo dahil halos basically ay same type of player sila bukod na lamang sa mas bata si Garland, mas maliit at may sahod dito na 36 million per year kumpara sa 18 million ni D'Lo. Kayo ba mga kaibigan, ano ba ang masasabi nyo sa posibleng pagkakalipat ni D'Angelo Russell at iba pang assets ng Lakers kapalit si Darius Garland? Habang manalo man o matalo ay walang plano na umalis sa Philadelphia 76ers ang former MVP Joel Embiid. Pumirma nga siya ng 3 years 193 million contract extension kung saan kikita siya ng 69 million sa huling taon ng kanyang kontrata kung saan meron din siyang player option na i-decline ito at pumasok sa free agency. Halos tugma nga mga kaibigan ang contract na ito sa 4 years 212 million contract ni Paul George at 5 years 203 million contract ni Tyrese Maxey. So hindi nga mga kaibigan one and done ang season na ito para sa Big 3 ni Joel Embiid, Maxey at Paul George. In fact ay may 4 years nga sila dahil sa contract extension nga itong kay Embiid mga kaibigan. Ibig sabihin ay additional 3 years ito on top of the 2 years remaining sa kanyang previous contract. So under contract nga siya sa Sixers for the next 5 years with a player option sa huling taon. Ito nga ay kung sakaling umalis na din si Paul George sa Sixers, pwede na din ngang lumipat ng team si Joel Embiid at magsimula ang rebuild mode ng Sixers. Sa palagay nyo ba ay kayang magkampiyon ni Joel Embiid sa Philadelphia 76ers?